Naririnig natin ang phrase na I'll see you in court pag may nag-aaway ng mga tao sa pelikula, sa TV o sa totoong buhay. Pero alam nyo bang hindi lahat ng kaso ay umaabot sa korte? Gulat kayo no? Ako po si Jairo Bolledo at pag-usapan natin ang criminal procedure in this episode of Order in the Court. Hindi default na pumunta sa korte pag may taong nagkasala sa'yo criminally. May first layer muna. At yon ang mga prosecutors o mga taga-usig. Itong mga prosecutors sa ilalim ng Department of Justice ang tatakbuhan mo kung may gusto kang ihabla sa korte. Pwede kang magpasa ng reklamo o complaint sa prosecutor's office. Pwedeng magsimula yung prosesong tinatawag na preliminary investigation o PI. Dito, tinitingnan ng mga prosecutors kung sapat ba ang ebidensya laban doon sa inirereklamo o respondent. Bilang bahagi ng due process, maaaring sumagot yung inirereklamo sa pamamagitan ng mga affidavit o sinumpaang salaysay. Sa dulo ng preliminary investigation, maglalabas ng resolution ang mga prosecutors kung saan sasabihin nila kung kakasuhan ba sa korte ang inirereklamo o hindi. Pagkakasuhan po sa korte, ang tawag po doon ay indictment. Dagdag ko lang din, kaya magkaiba po yung terms na reklamo at kaso. Hindi sila interchangeable. Reklamo ay complaint, galing sa complainant at ipinafile sa prosecutor's office. Magiging case lang pagkatapos ng preliminary investigation. At kung nakita ng prosecutors na itong complaint ay may sapat na ebidensya para maging case at dalhin sa korte. Paano naman masasabi ng mga prosecutors na deserve maging case ng isang complaint? Ano ang standards? Dito papasok yung 2024 circular ni former DOJ Secretary Boying Rimulya. Dati, ang quantum of evidence o level of evidence na kailangang ma-meet sa preliminary investigation ay probable cause lang. Ngayon, mas tumaas, naging prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na. Pag sinabing probable cause, may posibilidad na ganun nga ang nangyari. Pero pag prima facie, hindi lang may posibilidad. Malamang sa malamang ay ganoon nga ang nangyari. Maliban na lamang kung may kapani-paniwalang paliwanag ang akusado para pabulaanan ito. Sabi rin sa memo ni Rimulya, dapat daw yung mga kasong isinasampa sa korte ay siguradong mako-convict ang nagkasala. 2024, sinuportahan ng Supreme Court ang desisyon ng DOJ na taasan ang ebidensya sa PI. Pero may nag-file pa rin sa Supreme Court na kune-question ang requirement na higher evidence sa PI. Ngayong 2026, ibinasura ng Korte Suprema ang pag-question na ito. Ipinaalala din ng SC na sa Salta versus Court of Appeals, ipinaliwanag ang kahalagahan ng PI. Para raw maiwasan ang hindi naman kailangan na trials at maiwasang masayang ang resources ng judiciary. Ito po ang proseso ng preliminary investigation. Mas mataas na ang ebidensya at hindi lahat ng reklamo ay aabot sa korte.